Thank you for accepting us here tonight or for the second time. Thank you for the opportunity, Pastor Jan, Ma'am Alma. Salamat gid kayo. So sa tanang Bisaya, may gabi. Oh, daghang Bisaya din, no? A lot of Bisaya in this congregation. So mayroon ding Tagalog. Mayroon din Tagalog, dami ding Tagalog, no? Oh, sige. So magandang gabi po sa inyo lahat, mga Tagalog. How about the African or the ano ba ni? Ano people? Nigerians. Mixed multitude na. Good evening lahat. I'm Brother Rene Amores, saved by grace. Bilang Kristiyano, isa ko lang masabi sa inyo lahat here tonight that God is working in everyone's life. Bawat isa sa atin, God saved us for a purpose. Tonight, we took Pastor Johnny Narvaez coming here during lunch. I saw the miraculous healing, the miraculous working power na ginawa ng Panginoon dito sa Berean Bible Baptist Church sa Qatar. Pasensya na po kasi yung English ko sa amin 15 lang, no? But if God called me to preach, I said my Bible is English. No worry about my ano ba yan, grammar o ano pang ginagamitin natin ngayong gabi. But isa lang masabi ko sa inyo, ang ating Panginoon na Jesucristo ay buhay sa ating puso. Amen. So to our brethren na mga English, pasensya na po kayo kasi ako po ay Tagalog ngayon. At saka pipilitin kong mag-English kasi may Bible naman, by God's grace. So, we'll all stand, open our Bible. In Philippians chapter 4, verse number 13 and 14. So allow to share the message tonight, grace in times of crisis. There is grace in times of crisis. And Philippians 4:13 and 14, I will read. And 13, the Bible said, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Notwithstanding, you have well done that ye did communicate with my affliction. Let us pray. Heavenly Father, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, you are the God that made heaven and earth. Lord, make us worthy tonight, this congregation, Lord, all things that hinder in your presence tonight as we worship you, Lord, cleanse us by the blood of the Lord Jesus Christ. Receive our worship tonight, especially, Lord, as I deliver your words. Guide me, Lord. Give me words to say to the people, to my brethren here in Qatar. Lord, I pray nga ikaw po ang mangunguna sa aming pagsimba ngayon. Lord, bless the people tonight as I deliver your message. In Jesus' name I pray. Amen. Kayo po yung po. Sa talatang binanggit dito, the Word of God said that Paul encountered many afflictions. No? But in 2 Corinthians chapter 12 verse number 9, the Bible said,
in verse number 8, the Bible said, "For these things I besought the Lord thrice that it might depart from me." Because in verse number 7, there is a thorns in the flesh that happened to Apostle Paul. So in verse number 9, the Bible said, instead, God take the thorns of the flesh of Paul, but in verse number 9, the Bible said, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." So, ibig ko sabihin sa gabing ito, na itong mga afflictions, itong mga crisis na nangyayari sa buhay natin, minsan walang gusto na mayroong crisis sa buhay, no? Wala talagang gustong may magkasakit. Wala talagang gustong yung work mo ay ma-stop. But God has a purpose, mga kapatid. Amen? So, yung nangyari here in Middle East, siguro yung last year, 'di ba? May bomb dito sa malapit sa inyo. March ba 'yon? Pastor, this year na 'yon. Pastor John text me and by messenger, PMA, Brad, please pray for our church. Please for our safe here in Qatar, because crisis come sa lugar na ito. Amen? So, in our life, all of us can experience this crisis. Walang tao na buhay sa mundong ito na hindi siya maka-experience ng mga crisis sa buhay. Amen? But pasalamat tayo nga during sa crisis, mayroon tayong mapuntahan na Panginoon. At pasalamat tayo na bilang ligtas, mayroon tayong God the Father na pwede nating tawagan during prayer time. Amen? Lalo na sa ating panahon ngayon, no? Nga doon sa Pilipinas, grabe yung crisis namin doon. In the Philippines, a lot of projects of flood control. But nawawala yung control. Ang nakikita namin yung flood na lang. It is crisis in the Philippines. Amen? Akala ko ang Amerika walang crisis. There's a crisis also. Amen? But praise the Lord na itong crisis na mangyayari sa buhay natin, itong crisis na dumating sa buhay natin, if crisis come, we praise the Lord because we have the living God na kaya nating tawagin kahit sa gabing ito. Amen? So, pasalamat tayo na there's a prayer meeting. Because some Christians, pinamaliit nila itong prayer meeting na ginagawa sa church. Yung Bible, nagtuturo sa atin na when we read the Bible, God is talking with us. When we pray, we took our living God. What's the purpose? To strengthen our relationship with God. Kasi pag may relasyon ka sa Panginoon, lalo na mga young people, kung sino yung may boyfriend, may girlfriend, di ba mas maganda palaging mag-usap? Kahit 2:00 na ng gabi. No? Hindi pa matutulog. Bakit? Gusto yung tumitibay yung relasyon bilang boyfriend and girlfriend. So ganun din yung mag-asawa in the family. So sa pamilya, delikado na yung husband and wife na walang communication. Importante talaga yung communication sa loob ng bahay. So tonight, pasalamat tayo
kahit may crisis dito sa Qatar, may crisis sa Pilipinas, may crisis in the whole world, but praise the Lord, we have the living God. Pasalamat tayo noon, mga kapatid. Because ang Bible nagtuturo sa atin na ang crisis, doon tayo masusukat kung anong tibay tayo sa faith natin sa Panginoon. Amen? Yung strength natin in God. So, prayer is not option or optional. Prayer is essential in times of crisis. Kung masiguro may masakit, sabi mo, Lord, unahin mo ako, si Brother Rene, huli lang yan, malaki pa yung katawan eh. Ako unahin mo, Lord, kasi may sakit ako. But, ang masasabi ko, kapatid, sa inyong tonight, that our God in heaven can make miracles. Anong klaseng crisis ang nangyayari sa buhay natin? Amen? So dito tayo magkukuha sa text ng ating binasa ngayon na there is grace in times of crisis. Kung mayroong mga problema na dumating sa buhay bilang Kristiyano, if there is problem, huwag niyong soluhin yung problema. I-share ninyo sa pastor. I-share ninyo sa mga brethren na yung brethren na makikita ninyo na spiritual. Amen? Huwag lang din i-share sa mga brethren na naging chismis na yung sakit mo. Instead na pray, naging chismis na sa buong church. But dapat kung may anong problema nangyari sa buhay natin, huwag nating susuluhin. Amen? Hindi natin pwedeng suluhin yung problema because we have God in heaven can make miracles in every problem. Amen? So, may kwento, mag-ano tayo muna, istorya. No. So, mayroong dalawang ibon. There's a two bird. Tapos, may kaibigan na silang isang palaka. So, sila ay nag-i-enjoy doon sa maliliit na pond. Nang nagwala ng tubig, sabay ng palaka, paano na to mga kaibigan, wala ng tubig. After 1 week, wala na. Talagang madry na ang pond. Sana man tayo pupunta, sabi ng dalawang ibon, kami, walang problema. Kasi may pakpak man kami. Ang problema, ikaw. Wala kang pakpak. You have no wings. Sabi ng palaka, okay, ito bilang mga kaibigan, tulungan mo ako. Sabi ng palaka, mayroong stick dito. Ikaw, mag-ano ka sa you have to bite the other side, and the other side yung ibon. Tapos ako sa gitna, in the middle. So the frog will bite in the middle. Both sides, the bird. Paano? Tapos sabi ng palaka, ang palaka mayabang eh. Sabi ni palaka, di lilipad kayo, tapos mag-bite ako sa gitna. So, ginawa nila. Kasi wala ng tubig, gusto sila magpunta sa ibang pond na may tubig. Nung lumipad na sila, saan ka nakakita na frog na lumilipad? Sa istorya lang. But, nung doon na sila, malapit na sila sa pond na may tubig, nakita sila ng tao doon sa palayan. Hala, there's a frog flying. Frog flying! Frog flying! Nakita ni frog. Sabi ni frog, alam mo yung Bisaya na sagot? Ako na good ni. It is I. Ang nangyari, nahulog si palaka. Because ang problema,
dapat solusyon na yun, minsan, pinagyabang pa. Amen? Ang lesson doon, para sa atin, huwag natin pagyabang kung may problema tayo. Amen? You have to apply humility in our life as a Christian so that the Lord hear us, every one of us, that we have crisis happen to our life. Amen? So dito mga kapatid, sabi niyang John 15 verse number 5, ang Bible nagsasabi dito na we need to talk God, we need to come to Jesus, or we need to call our Lord in heaven or God in heaven, because in verse number 5, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. The Bible says, for without me, ye can do nothing. Amen? So, ibig ko sabihin, may crisis ang buhay ko, may crisis ang buhay ninyo, wala tayong magagawa sa crisis. Kundi, kailangan tayo ng help from God in heaven. Because the Bible, it said that Jesus said, without me, you can do nothing. Amen? There is grace in times of crisis. So, 5 points na ating 6 points ang kailangan natin ngayon ng gabi nito. Amen? Crisis. Acronym. Letter C. Number 1 point. If crisis come, call upon the Lord. When crisis come, call upon the Lord. In Daniel chapter 6, verse 1 to 11, and it placed Darius to set over the kingdom of 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts into them, that the king should have no damage. Verse number 3, then this Daniel was prepared above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him. Maganda talaga pag anak ng Panginoon, no? May excellent spirit ang mga anak ng Panginoon. Amen? Is excellent spirit upon him, and the king thought to set him over whole realm. So ang nangyari, si Daniel ang pinakamataas sa lahat na presidents. Verse number 4, then the presidents and the princes sought to find occasions against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion no fault, for so much as he was faithful. Amen? Maganda sa Christian, pag faithful ka, kahit mayroong mag-negative sa buhay mo, kahit batuhin ka, praise the Lord on that. Ang Diyos ang mag-protect sa atin, mga kapatid. Amen? Neither was there any error of fault found in him. Verse number 5, then said this man, we shall not find any questions against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Amen? Kung makikita natin, pwede natin i-apply sa lugar ninyo. It's hard to stand our faith here in Qatar. Amen? Kasi, nag-usap kami ni Pastor John, kahit yung trucks ninyo, walang address na ilagay. Kasi hinuhuli yung, pag may nalagay na address, kukontakin, tawagin, at saka bibit-bitin ng pulis, at saka i-deport pa. Amen? That's crisis. Amen? But praise the Lord, ang Panginoon natin, hindi siya para bang mahutdan, or, ano ba yung Tagalog? Mawalaan, no? Mawalaan ng paraan. Amen? Verse 7, all the presence of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and captains had consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask petition of any god or man for 30 days, save thee, O king, he shall be cast into the dens of lions. Now the king established the decree
and signed the writings, that in that not changed according to the law of Medes and Persians, which altereth not. Verse number 9, wherefore King Darius signed the writings and the decree. Verse number 10, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in the chamber toward Jerusalem, he kneeled upon the knees 3 times a day. Amen? And prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. So makikita natin dito mga kapatid, that Daniel, when crisis come, hindi niya nagpunta sa isang tao, hindi siya nagpunta sa hari, hindi siya nagpunta kay King Darius, but he prepared to kneel his knees and pray to God, mga kapatid. Amen? Because, sabi dito, call the Lord, because crisis did not push Daniel to escape the problem. It pushed him to seek God through prayer. Daniel did not run from the danger, he ran to God. Amen? Mayroong nakarinig ako kanina, mayroon nang walang trabaho. Mayroon akong narinig kanina, mayroong pipray na mga sick brethren. Pasalamat tayo, mayroon tayong Diyos na matawag in times of crisis. Amen? The Bible nag-teach sa atin na kung mayroong mga pangyayari na hindi maganda, when crisis comes to our life, we need to run to God. Amen? Crisis comes even He is faithful, but He chose devotion not to compromise their God. Makikita natin, hindi talaga nag-compromise si Daniel. Amen? Praise the Lord on that. Daniel did not fear the degree, but he focused on God. Why Daniel overcome from the lion's den? Maraming tanong. Bakit daw si Daniel hindi kinain ng ng lion? Sa Pilipinas nagsasabi sila kasi yung daw walang ngipin, yung lion. Mayroon namang nagsasabi doon, nagtuturo, bakit yung si Daniel hindi na nakagat sa lion? Sabi ng mga bata, kasi plastic yung lion, teacher. But I know, bakit hindi kinain si Daniel? Because mayroong Panginoon si Daniel sa puso niya, mga kapatid. Amen? Maganda talaga ang buhay natin kung mayroong God, mayroon tayong Savior, mayroon tayong Jesus Christ sa ating puso, mga kapatid. Amen? An application, crisis in life, it will drive you and me away from God, or it will draw closer to God. Dalawa lang. Either mapalayo ka, or mapalapit ka sa Panginoon. Amen? But as Christian, mga kapatid, tayong mga Baptist believer, tinuruan tayo sa Bible. Mayroon tayong Bible. Amen? Even si Daniel, grabe yung nangyayari sa buhay niya. Pero he chose to stand her faith to God. Amen? Nanalangin siya, mga kapatid. Amen? Tapos, sinagot siya ng Panginoon. Hinulog siya sa lions din. Pero, praise the Lord. Kahit isang ngipin ng lion, hindi nakaabot ni Daniel. Because God is with him. Amen? Crisis in life, it will drive you and me away, mapalayo from God, or it will draw closer to God. But Daniel, when crisis come, he kneeled down and prayed to God. So mga kapatid, kung mayroon mang mga crisis na dumating sa buhay natin, Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee. Amen? And shew the great and mighty things nga hindi pa natin nakikita, pero nakikita ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So pasalamat tayong mayroon tayong Daniel
naging example na una sa atin dyan sa Bible. Amen? Praise the Lord na mayroon tayong Bible. Amen? Okay? So, when crisis comes, huwag tayong tatakas. Kasi yung iba, kung mayroong crisis, hindi na makikita sa church eh. Nakalimutan nila na mag-worship sa Panginoon. Nakalimutan nila magpunta sa church. Nakalimutan nila, Martes, mayroon palang prayer meeting. Because of the problem. Amen? Kung may problema, when crisis comes, kung doon ka magtago sa balay mo or sa room mo, walang mangyayari. Dalhin mo dito, mayroong mga Kristiyanon, mayroong mga Christian nga kaya. Ipag-pray ka, mga kapatid. Amen? Praise the Lord on that. Number 1, when crisis come, call upon the Lord. Like Daniel. Number 2, letter R, when crisis come, rely on God's promises. Wala tayong ibang sa puso natin, kundi ang mga promises from the Bible. Amen? Isa sa promises sa Bible na kiniklaim ko palagi, yung Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa buhay ko, bilang Kristiyano, mga kapatid, na-save ako, age 16 years old. Mayroong nag-invite sa akin, alas 4 ng hapon, barkada ko sa inom, doon sa Bugo, Cebu, northern part of Cebu. Sabi niya, punta tayo sa Bible study. We go to Bible study. Sabi ko, what's the purpose? Siya, para makinig ng salita ng Diyos. Sabi ko, ibang relihiyon yun. Hindi pareho sa atin, Katoliko ako. Sabi niya, punta tayo kasi pagkatapos kakain tayo ng tinapay. Minsan may positive din, no? May positive talaga yung ginagawa ng mga Baptist. Pumunta ako hindi dahil sa Bible study. Pumunta ako dahil may pagkain, mga kapatid. Amen? Kita ko, mayroong preaching the Word of God. In the younger age, 16, hindi ko makalimutan. Nang nagsabi si Pastor Rameses Tangob, sino yung tatanggap ng Panginoon? Una akong tumanggap. Baka hindi ako makakain ng tinapay. I the one to raise my hand, right hand, because of the bread. But praise the Lord, yung Jesus na tinanggap ko sa puso, siya ang trumabaho sa buhay ko. Amen. So mga young people, nakikita ko kayo, dito maraming young people, kung hindi pa babalik ang Panginoon, kayo ang future sa church na ito. Amen? Kayo ang future sa church na ito. Hindi natin alam kung anong mga crisis mangyayari dito sa Qatar. But stand lang ta dito sa Bible. Because the Bible is a lot of promises, mga kapatid. Amen? Yung sabi dito in Isaiah 41 verse number 10, Isaiah 41 verse number 10, sabi ng Bible, the Bible said, 41 verse number 10, basahin natin, 41 verse number 10, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, nang sinasabi pa sa Bible, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. That's the promise of God from the Word. Bible, amen? Maganda itong Bible, di ba? Sabi ng Bible, sabi nila, ano ba Bible? Basic instruction before leaving earth. Pasalamat mayroon tayong Bible, mga kapatid, amen? Kasi yung ibang walang Bible, alam nyo, in Cebu, pag may problema, yung Marcelo Fernan Bridge, palaging mayroong mag-jump niyan, magbigti. Naalala ko talaga, siguro 20 plus age ako, naalala ko doon, mayroong nagbigti, nag-jump doon sa Marcelo Fernan Bridge na timing, mayroong fisherman doon sa baba.
Nahulugan yung fisherman, ang fisherman namatay, siya nabuhay. Pwede niyo i-google yan, totoo yan. So instead, mawala ang problema, mas laging nakaproblema. Kaya hanggang ngayon, hindi siya kulong pa rin. Amen? Napasalamat tayo, when crisis comes, we have Bible. We have a lot of promises from the Word of God. Sabi dito, Hebrews 13 verse number 5, isa din sa i-claim ko to na bersikulo. Sabi dito, let 13 verse number 5, let your conversation without covetousness and be content of such thing that we have. Anong sabi ng Bible? But he had said, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Kahit lumayo ka man sa simbahan, kahit lumayo ka man kung saan ka magpunta, kung mayroon kang problema, ang Diyos hindi lalayo sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Yun ang pinakamaganda sa ating Panginoong Hesukristo. Crisis, sabi dito, mayroong fear kung ang crisis ay dumating, but pasalamat tayo kung mayroong faith tayo sa Panginoon. Yung fear natin, kaya lampasan ng ating pagtiwala natin sa ating Panginoon. Amen? You need to put your faith to God in times of crisis. Amen? Sabi dito in 1 Samuel 17:45-47, si Daniel, nakig-away siya ni Goliath. Amen? David, nakig-away siya ni Goliath. Anong punto makukuha natin si David doon? Hindi siya si David sa kanyang sarili, but si David, mayroon siyang faith sa Panginoon. Amen? Sabi nila, bakit si David nanalo kay Goliath? Ang sabi nila, kasi si Goliath mayroong anting-anting. Hindi anting-anting. Amen? But this is the power of God. Nag-work sa buhay ni David. Amen? In Matthew 14:28-29, anong sabi dito sa Bible? Matthew 14:28 and 29. 14:28 and 29, sabi dito sa Bible, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come into thee in the water. And he said, come. That's a promise of God. Come. And Peter was come down out of the ship. He walked on the water to go to Jesus. But in verse number 30, but when they saw the wind boisterous, iba ang power ni Peter. Isang tao na basa ko sa Bible, siya lang nakakita ng hangin. Amen? Kasi sabi dito sa Bible, but when he saw the wind boisterous, amen? He was afraid and beginning to sink, he cried saying, Lord, save me. Amen? So makikita natin dito mga kapatid, nga even si Peter, kahit palundag na. No? Nalulunod na si Peter. Going to sink si Peter. But ang Panginoon, mga kapatid, He called to Jesus. And Jesus rescue Peter. Amen? Sa buhay natin, ako mayroon ding crisis. In this year, hindi ko alam na mayroon palang mga gasolina na umabot sa Pilipinas na tag 140 per liter. So ang business namin is automotive industry. Oh Lord, paano na to? Kasi kahit kami sa bahay, may 5 sasakyan. Sabi ko sa mga anak, 4 yung anak, tag-1 sa sasakyan. Tapos operation pa. Ang daming sasakyan. Sabi ko, nak, 140 na ang gasolina. Kailangan isang sasakyan na lang palabasin. So, nang mangyari, yung tindahan namin, yung store, humina.
Tapos yung babayaran namin sa Chinese, palaging hindi naghihina. But I call the God in heaven. God makes miracles. Grabe yung kilos ng Panginoon. Because I believe, kung tawagin mo lang ang Panginoon during crisis, kung mo rely tayo sa promises from the Word of God, kaya kang abutin ni Ginoong Hesukristo. Amen? So dito natin makikita, when crisis come, call upon Jesus, rely on God's promises. Number 3, letter I, increase your faith. Amen? Kailangan i-increase natin ang ating faith diha sa Panginoon during crisis. Kasi pag mangyayari yan, wala tang trabaho, nakasakit pa, ang sakit niyan. Amen? May sakit pa ka sa katawan, may sakit ka pa sa bulsa. Di mo alam kung saan ka pupunta. But praise the Lord, tayong mga anak ng Panginoon, mayroon tayong Panginoon na buhay sa langit. Amen? Mayroon kanina, nagpa-pray, kailangan provision para magpunta siya sa ibang lugar. Magaganda dito, mayroon ding blessing. Bakit? Sila ay magbakasyon 2 weeks? Pag magbakasyon 2 weeks, gastos yan ha. But kailangan na ng power ng Panginoon yan. Amen? Kailangan tayo ng provision galing sa itaas. Pasalamat tayo, mayroon tayong Diyos na kaya natin i-increase ang ating faith dyan sa Panginoon, mga igsoon. Amen? Peter in Matthew 14:28-31, how Peter increased his faith. Number 1, he obeyed what Jesus said to Peter. He responded the commandment of Jesus. Sabi ni Jesus, come! Ni-obey lang si Peter, amen? He stepped out from the boat. His comfort was in the boat, but he chose to step out from the comfort. Faith increases when you step beyond fear because faith overtake fear. Amen? Kung doon lang siya sa boat, pwede naman. Comfort niya yun. But nag-rely siya sa word of God. Sabi ni Jesus, come. So Peter, lakad sa tubig. Letter C, Peter experienced God's power. He learned from his failure. He said, Lord, save me. So, minsan sa buhay natin, mayroon tayong mga success. Di ba? Sa buhay. Nakalakad tayo. Na mabuhay tayo. Nakapunta kayo dito sa Qatar. Ang hirap dito. Amen? Kasi, mas maganda talaga sa Pilipinas. Kung ako, nakikita ko dito, ang maganda lang dito, mayaman yung mga tao. O, di sama na din kayo, mayayaman na din kasi yung lugar na tirahan nyo, maraming mayayaman. Sabi ko nga kay Pastor Johnny, mayayaman kayo. Sabi niya, wala Brad. All the grace of God lang lahat. Amen? But doon sa Pilipinas, grabe doon, amen? Yung balita, last day, nakita nyo yun, Tacloban, sa Leyte, minor de edad, nadala ng baril doon sa loob ng klase, doon sa classroom, na maril siya. Amen? So nakikita ko dito, but talagang maganda pa din ang lugar natin, mga kapatid. Amen? Maganda pa din doon sa Pilipinas, na siguro ang iba nyo dito, ang bakasyon doon na sa Boracay. Doon na siguro sa Cebu. Kung may time kayo, punta kayo sa Cebu. Ako mag-drive sa inyo. Pero huwag kayong lahat. Kaya hindi tayo makasya. Kung ang 2, 4, okay lang. Kasi yung sasakyan namin, pang ano lang, hanggang pang 10 tao. Amen? Hindi naman pwede yung gamitin namin yung sa operation, isang dump truck. Kasya kayo lahat. Nakakahiya naman. Amen? But ibig ko sabihin, mga kapatid, in times of crisis, Peter increased his faith. Pwede din natin i-increase ang ating faith, mga kapatid, sa Panginoon. Amen? Crisis can increase our faith. He is willing to help even our failure. Increase your faith, call upon the Lord. When crisis come, do not run.
you need to embrace God. Hindi tayo magtago, kundi ano natin ang Panginoon. Amen? Number 1, call upon into God. Number 2, rely on God's promises. Letter I, increase your faith. Letter S, ano yun? Surrender it to God. Surrender it to God. Sabi dito, 1 Peter chapter 5, verse number 7, the Bible said, 1 Peter chapter 5, verse number 7, sabi dito, casting all your care upon Him, for He careth for you. Lahat na problema, ibigay natin sa Panginoon. Amen? Ipaalam natin sa Panginoon, nandyan lang siya. Amen? But the harding things in life as a Christian, hindi tayo makasurrender sa buhay natin. Amen? Ang yung pinakalisod, sa Bisaya pa, o pinakamahirap sa buhay Kristiyano, itong pagsurrender sa buhay natin sa Panginoon. Amen? Bakit? Because some Christians, dito sa lesson, some Christians, they are playing with sin. Amen? Ang hirap makasurrender ka sa Panginoon kung mayroon kang ginawang mga kasalanan. Amen? In Psalm 66 verse number 18, sabi dito sa Bible, Psalm 66 verse number 18, the Bible said, sabi dito, 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, sabi na Bible, the Lord will not hear me. Kung mayroon tayong mga kasalanan na hindi natin na-confess sa Panginoon, ang Panginoon hindi, yung prayer natin maging hinder sa Kanya. Amen? So kailangan isurrender natin yung buhay natin. Amen? But may bagay na nakahadlang, may bagay nakababag. Amen? Na itong mga kasalanan ng ginawa ng isang tao, mga kapatid, ang Panginoon hindi siya mag-answer sa mga prayer. Amen? When a person refuses to let go of sin, it's difficult to surrender. We see, I am saved, but until now, we are doing sa gitawag og sala. Amen? Nya, isa pa, isang lesson, bakit hindi tayo makasurrender? Sabi dito, itong unforgiving spirit. Amen? Kasi minsan, sa Bisaya pa sa amo, pisaylo ta ka. Okay na, gipasaylo ka, pero ang imong gihimo, di na ako kalimtan. Okay na tayo. Peace na tayo. Okay, peace na tayo. Pero ang ipin. Because talagang hindi pa siya naka-forgive. Matthew 6 verse number 15. Anong sabi sa Bible? Matthew 6 verse number 15. Anong sabi dito sa Bible? Sabi sa Bible, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So kailangan talaga natin, yung puso natin, mayroon tayong forgiveness. Marunong tayo magpasaylo ba? Amen? Amen? Sabi dito, bitterness and unforgiveness harden the heart. A hard heart cannot fully surrender to God. Amen? Grabe yung puso ng tao, no? Kasi minsan, yun sa amin, kami, mga pamilya kami ba? Nakikita nila yung, una kami, makikita na mayroong pera. Hindi nila nakikita kung mayroon ba kaming utang, ang pera lang nakikita. Kasi nakapark lang ng mga sasakyan, ang binilang nila. Pero yung masasakyan nila, hindi nila alam, yung iba utang pa. Amen? Pero ano mangyari? Magpunta sa'yo, tapos hiram ng money, hiram ng pera. Pag hindi mo pahiramin, ikaw pa ang mali. Amen? So doon ang spirit, na ang forgiving spirit. Amen? So dito, playing with sin, unforgiving spirit. Number 3, bakit hindi tayo makasurrender? Kasi naano tayo sa sarili natin. Para tayong palaka na talagang pride ang nasa puso natin.
Walang humility. Amen? But sabi sa Bible, in Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thy heart and lean not their own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Amen? So, Jesus mismo, nagsabi dito, na sa papunta na siya sa ipako sa cross sa Kalbaryo, nagsabi siya, Panginoon, Lord, isurrender ko ito sa lahat. Kung kaya mo, sa'yo na to. But sabi ng Bible, pero hindi sa aking pamaraan, kundi sa'yo, Panginoon. Amen? Sa'yo, Father. So sa ating buhay, mga kapatid, dapat mayroon tayong isurrender lahat sa buhay natin kung ano man ang lahat na karga sa buhay natin, mga kapatid. Kasi yung surrendered life sa ating buhay, kung isa-surrender mo sa Panginoon lahat, ano ang nasa buhay natin, ang Panginoon, kaya niya i-answer ang lahat na problema. Amen? May tanong ako kay Pastor kanina, Pastor, kasi sa church, sabi ko, sa 100, yung 30, mag-active sa church. Yung 60, nagtatrabaho yan. Yung 10, nagpabigat yan. Kasi 1:12. Si Jesus pa ang nagpili. Sa 12, mayroong isa. Di ba? So, lampas naman kayo ng 12 dito. So, mayroon talagang magpabigat sa church. Hindi natin maano yan. That's Bible. Pero ang tanong ko kay Pastor Jan, Pastor, kumusta yung mga tao na ginamit ng Panginoon, the people who walk faithfully in the Lord? Kumusta ang buhay nila? Sabi ni Pastor, nakikita ko, Brad, yung Panginoon kumikilos sa buhay nila. Amen? Kahit wala tayo kwarta, kahit we have no money, but if we have Jesus in our heart, makatulog tayo. Amen? 8 hours in a night, mga kapatid. Amen? Because we have a surrendered life diha sa Panginoon. Amen? Ano pa? Verse, ano pa yon? Number 1, call upon God. Number 2, rely, increase your faith, surrender it to God. Number 5, identify that Christ says that God has a purpose. Amen? In Romans 8 verse 28, we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Christ is the one way God's reveal His purpose in life. Amen? So kayong walang trabaho, huwag kayong malungkot. Amen? May purpose ang Panginoon yan. Crisis is not the end, it is the door. It is the doorway of God's purpose. When crisis comes, do not confuse it. God's purpose becomes clearer. Amen? Mas malinaw ang purpose natin sa Panginoon, mga kapatid, kung mayroong mga pangyayari na hindi maganda sa buhay natin. Amen? I-identify mo lang yan kasi ang Panginoon mayroong purpose sa buhay natin. Amen? Baka kung walang trabaho dito, yung sahod mo, tag 50,000 lang or 200,000, baka maging 500,000 na yan per month. Or wala imposible sa Panginoon kung gawin niyang 1 million. Amen? Kasi yung Panginoon natin, mayaman eh. Amen? Mayroong purpose yan. Lalo na kung i-partner mo yung buhay mo doon sa church at i-partner mo ang Panginoon sa kita mo. Amen? So, identify God's purpose in life. Sabi dito, mayroong nagda-drive. Tapos, habang nagda-drive siya sa highway, biglang lumakas ang ulan. Siguro sa Pilipinas to kasi yung Pilipinas talagang wala nang flood control. Ang flood na lang ang naiwan. Tapos, story lang to. Tapos biglang habang nasa highway siya, nakita niya yung baha. Gusto niya pumilit kasi sa kabilang bundok na yon, doon ang bahay niya. Baka ang kaba niya kung mayroong nangyari sa bahay nila. Amen? So, biglang pangyayari lang, biglang mayroong puno ng niyog.
na biglang naano sa daan. Hindi siya nakadaan. But may purpose talaga kasi on that 500 meters doon sa nilagyan niya, yung daan wala na pala. Mayroon ng landslide. Amen? Kung tumuloy pa siya, so anong mangyari? Matabunan siya sa putik. Matabunan siya sa mga bato. But mayroon talagang purpose ang Panginoon sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Amen? So, dito makikita natin na even si Peter, crisis comes, mayroong storm, he learned to trust the Lord. Amen? Even si Jesus, mayroon siyang crisis sa buhay. Ano yun? That is the cross of Calvary. Pero ang maganda, para ma-fulfill ang God's plans of salvation. Amen? In application on that, mga kapatid, in crisis comes, do not give up. It's refine our faith and redirects a bitter leaves sa buhay natin, mga kapatid. Amen? And the last, identify God's purpose. Ano yun? Call upon the Lord. Rely on God's promises. Increase your faith. Surrender it to God. Identify God's purpose. And the last, stand firm in God's principle. Amen? Madali lang yun. Crisis. Stand firm in God's principles. In Philippians 4:13, sabi dito, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Paul strongly holds God's principles. Amen? Wala siyang ibang nilagayan sa faith niya kundi dito sa Word of God. Amen? Because Paul know that God has a purpose in his life. So, kung paano lang kung naghinto si Paul, hindi siya nakarating sa Macedonia, hindi siya nakarating sa ibang lugar. Mayroon bang Amerika na maging Christian? Amen? Kasi yung Pilipinas naabot dahil sa mga Amerikano. Mapasalamat tayo, mayroong mga ganun na plano ng Panginoon sa buhay natin. At saka pasalamat tayo na mayroon talagang nag-stand in God's principle and preaching the Word of God. Amen? Dito mga kapatid, nakikita ko dito sa lugar ninyo, sabi ni isa lang na ano ko ni Pastor Jan, ang power sa Panginoon talaga ang naggabay sa church na ito. Amen? So, mga kapatid, kailangan kung ano yung faithfulness ninyo hanggang ngayon, dapat i-double pa ninyo. Kung maging prayerful kayo, pila katuig ang nayagi, how many years passed, kailangan dagdagan pa. Kasi ang sabi sa Bible, kung malapit na ang Panginoon dumating, magkagrabe yung magkalala ang mga happening sa world because of Antichrist coming. Amen? But if we stand firm in God's principles, marami pa tayong mga kakaluwang maabot, mga kapatid. Amen? So, sabi dito, in illustration, Moses said in Exodus chapter 14, 13-14, sabi ni Moses, stand still. Kasi ang Panginoon ang sa atin, makig-away in behalf of ours here in this place. So sa ating buhay, mga kapatid, in times of crisis, minsan di natin i-solve yung problema sa sarili natin. Amen? Kailangan natin dalhin dyan sa Panginoon. God allows crisis not to destroy us. It's a time call upon Him. Remember His promise and rely on Him in times of crisis. Increase our faith, surrender it to God, identify the purpose of God in our life, stand firm in God's principle. We can overcome crisis if we continue in serving the Lord. Amen? So dito nakikita natin, mayroon kayong mga supportive missionaries. Nakikita ni Pastor niyan. Gusto kami maging part sa inyo dito. So,
mayroon talaga kaming pera, we have the money na from the office na i-separate namin for the missionaries. Amen? Because gusto namin ng blessings from heaven. Ang pera, mawala. Ang buhay, mawala. But yung mga kaluluwang naliligtas, that's our investment in heaven, mga kapatid. Kasi marami pa tayong mga kamag-anak na kailangan ng gospel. Kailangan pa ng salata ng Panginoon. Amen? Manang pasalamat tayo na this church until now, with the leadership of Pastor Johnny Narvaez and all the men here, nagsalot ko ninyo mga kapatid. Hindi ko kaya ang ginawa ninyo. Ang nasa puso ko, kahit nag-preach ako ngayon, ang nasa utak ko, baka mayroong pulis at saka hindi na ako makauwi. Amen? Kasi iba ang Qatar. Nakapunta ako sa Brunei, iba din. Mag-pray kami doon, wala, nakaano lang mata. Ganito. Tapos may happy birthday sa likod. Dito okay lang kasi mayroong mga mission board. Doon wala, ang nakalagay, happy anniversary sa kilid. Dito, happy birthday. Tapos mayroong pagkain dyan nakahanda. Kasi Brunei, grabe din yung Brunei. Amen? But praise the Lord, mayroong mga taong naligtas. Mayroong nagsuko ng buhay para i-lead ang mga anak ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Salute ako sa mga member dito. Praise the Lord, Pastor Johnny. Continue natin, ipipray natin ng church na ito, nagagamitin pa kayo ng Panginoon para i-reach natin ang mga tao na ngailangan ng kaligtasan. Amen? To God be the glory. Heavenly Father, Lord, thank you sa mensahe tonight. Thank you for this church and thank you for your word. Thank you, Lord, for the life of Apostle Paul. And also, Lord, we saw our life, Lord, that in times of crisis, there is grace in times of crisis. Lord, I hope, Lord, that the message I will deliver tonight, it will give encouragement to the people, especially in serving and supporting missionaries. In Jesus' name I pray. Pastor Johnny. Every head bowed. Every head bowed, please. Every head bowed, every eye closed, no one looking around. As I have said before, there are three classes of people. It's either you just got out of a crisis, or you are in the middle of a crisis, or you are about to enter crisis. Tatlo lang yan. Some of you had been facing crisis for a long time already, and you cannot even see the end of that crisis. But always remember, we have a God in heaven, and everything that happens in life happens, meaning He is the one who orchestrated those things that are happening in our lives. So just call upon the Lord, rest on His promises, increase your faith, surrender your situation to the Lord, and then you identify God's purpose, because God has a purpose, everything that happens, and then stand on God's principles. I believe God spoke to your heart tonight. In just a little while, I will pray, Rayleigh will play the piano. Let's have a short invitation tonight, because I think we need this one. Every message that is preached is, we need it. And I hope you will come tonight and say, Lord, thank you for teaching me what to do during times of crisis. Help me to do this. Help me to remember these 6 things. Lord, we thank you for the privilege of hearing your word tonight. I pray that you will bless this short time of invitation. In Jesus' name we pray. Amen. Shall you all stand? If God spoke to your heart, now is the time to come. Are you in the midst of a crisis right now? The message is for you. Alam ng Panginoon, that's why God spoke. God brought this message to us. Dito muna kayo sa taas. Akit muna kayo. Wala tayong space eh. Lapit kayo. Do you have health issues? You have job issues? You have relationship issues?
financial issues, so many things. We have, whatever you're going through, there is something in the Word of God about it. And I hope that you will take this message to heart. Sa totoo lang, sa lahat ng may mga pinagdaanan, in the Old Testament, just the other Sunday, I talked to you about facing your crisis, if you remember that, seeing God in your burdens. You know, and now God gave this message again in the book of in the New Testament. It's I guess it's Paul. Yung matinding pinagdaanan niya sa buhay. And so when you face a crisis, maybe the one more thing that you need to do is just talk to the Lord and ask, Lord, what are you trying to teach me? Do not miss the message that the Lord is. Huwag mo lang, do not just ask God and say, Lord, please get me out of this crisis. No, that's not the proper response to crisis. Ask God, Lord, what are you trying to teach me? Why did you allow me to go through this? Lord, help me see your purpose. Help me understand your purpose for my life. Panginoon, huwag niyo akong hayaan na malampasan ang pagsubok na ito na hindi ko na uunawaan. Hindi ko nakikita yung inyong pasya, yung inyong purpose for my life. Lord, please help me not to miss the purpose for what I'm going through. If you are here tonight and you are not saved, we just want you to know that God loves you. We are all sinners. The Bible declares that very clearly. We deserve to go to hell, but God loves us and made a way for us to be reconciled to Him. And that way is the Lord Jesus Christ. All you have to do tonight is repent, sincerely repent, and receive Him in your heart and in your life as your Savior. You know, it's only the Lord Jesus Christ who can take you to heaven. You just say in your heart, Lord, I know I'm a sinner. Lord, I cannot save myself, but you made a way for me to be saved. And tonight, I repent of my sins, and I want to receive Jesus as my Savior. Come into my heart and save me. Just pray that prayer in your heart. Lord, we thank you for allowing us to come to church tonight. Alam ko, Panginoon, pagod ang mga kapatiran sa pagtatrabaho sa buong araw. But you gave them the strength to come, and Lord, we thank you for speaking to our hearts. I just pray that you will bless us as we end our service tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. You may go back to your seats. Brother Kenneth,